Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Nagtawanan ngayon ng IRGC dahil sa hindi natuloy ang peace talk dahil wala nga silang pinadalang delegation, negotiator sa Islamabad dahil walang marunong mag-English Mga bubo. Walang pinag-aralan. Ang pinag-aralan niyan ay paano gagawa ng bomba, paano bumaril, paano pumatay. Yan ang kanilang mga pinag-aralan. At itong merong kudita na daw na nangyari sa Iran ngayon Ang may hawak ng Iran ngayon ay hindi na si Masoud Pezeshkian, hindi na yun yung presidente. Ang bali overall president ngayon ng Iran na nagkontrol ng Iran ay ang military junta ng Iran. Yan yung IRGC. At ang leader nila ngayon ay si Hamid Bahidi. Yung Hamid Bahidi na panot na maitim na yung eye bags, walang tulog. Dahil nasa radar na yan ng Mossad ng Israel at kapag iniintay lang ng Israel na mawala yung ceasefire nangangati na rin ang trigger finger ng mga Israeli. Yan ang unang target, yang si Hamid Bahidi. Yan ang unang target ng Israel, mga kababayan. Kaya isang linggo na lang ang buhay niyan, sigurado ako. Siyang may hawak ngayon Kaninang umaga nagpahayag ang presidente ng Iran si Masoud Pezeshkian na gusto niyang magipag-negotiate sa Amerika pero hindi siya bibigyan ng pagkakataon nitong IRGC. Kasi nga takot si Masoud sa IRGC. Takot siya kasi mas powerful ang IRGC army. Kaya parang puppet lang siya na presidente ng Iran. At yung mga ayatollah talaga at IRGC ang kinakatakutan sa Iran. Mantakin nyo, mga mamayan ng Iran, pinagpapatay araw-araw pala. Pero walang nagawa ang presidente ng Iran. Dapat protektahan niya ang kanyang mamamayan nitong si Masoud Pezeshkian, ang legit na presidente ng Iran. Pero wala Takot, puppet lang, at IRGC ang may hawak. Yung si Hamid Bahidi, nasa crosshair na ngayon ng Mossad ng Israel. Kaya isang rocket lang yan Isang missile lang yan, tapos na yan. Ang problema kasi, nakikinig si Trump dito sa mga middleman or mediators katulad ng Pakistan. Hindi na siya nakikinig sa Israel Kasi yung may mga ngayon, mga chismis ng Israel daw ang nagkontrol kay Trump. Nagirahin ang Middle East. Which is not true. Hindi ang totoo. Ang totoo niyan, ang tanging kaalyado ng Amerika na matapang, na walang takot ay ang Israel. Tumulong lang si Trump dahil merong commitment ang Amerika sa Israel. Meron din yang tinatawag na defense treaty. At hindi lang yan, Kristiyano si Trump. Inubos ng mga Kristiyano sa Israel nitong mga demonyo, kaya siyempre tutulong si Trump. Ganun lang naman talaga yon, mga kababayan. Kaya tingnan natin sa pagbalik nitong nitong putukan. Pag wala na tong ceasefire, sigurado ako ang Israel talaga ang gagawa diyan ng operation na bombahin yang si Hamid Bahidi at ang IRGC army para maubos na yan. Kasi si Trump medyo siya hindi niya kayang pulbusin lahat ang tiran ang Iran, ang IRGC. Parang merong pumipigil kay Trump. Hindi natin alam kung Russia ba, kung China o Pakistan. And in return sa mga hindi pagbomba ni Trump, siguro meron silang ibibigay sa Amerika na mas malaking deal o pera, katulad ng langis. Yun ang tingin ko kasi kung walang magandang deal, binumba na yan ni Trump para matapos na. Siyempre nagkaka-stress din yan. Kaya palagay ko merong hinihintay na malaking deal si Trump galing sa Iran at Pakistan, mga kababayan. Kaya ito, pakinggan muna natin itong ating mga kaibigan sa Fox News Channel. Ito'y balitang hindi ito pabor sa China, hindi pabor sa Iran. Ito talaga siya ay non-biased reports, Fox News Channel. Paborito rin ni Trump ang channel na to dahil equal ang kanyang view sa mga nangyayari. So ito na atin pakinggan.
Bridge and power plant day could now be any day of the week. A fierce power struggle breaking out in Iran. And President Trump showing a lot of patience. 47 says U.S. airstrikes have seriously fractured the regime, so Pakistan asked us to hold off on BNP Day until Iran can get it together. Tonight, there could be a coup. Ayun, No merong one coup. knows who's calling the shots. Tonight, sabi kagabi pa ito na balita eh. Merong coup sa Iran. Kaya ngayong araw na to, ngayong umaga na to, ngayong nahapon na to sa Pilipinas, ang Iran ngayon ay hawak na sa liig nitong si Hamid Bahidi, ang general ngayon na leader ng IRGC. Kaya yung pagbibitay ng mga protestors, kasi merong 100 pala na nakalinya na yan, na nakulong, ay iniisa-isa daw yan araw-araw. Grabe. Kawawa naman. At merong 8 babae, mga birhin lahat ito, mga virgins. At bago daw bitayin ng mga virgins, ay rapin muna ng mga IRGC Army dahil hindi daw tanggapin sa langit ang mga birhin. Ano bang klaseng langit yan? Bakit kailangan rapin muna bago mapunta sa langit? Ay gawa-gawa lang yata yan na batas ng mga demonyo eh. Hindi yan batas ng Diyos. ano ng virginity sa langit? Di ba? Talagang mga tarantado tong mga taong to. Bibitayin na nga nila tapos riripin pa. Pagtulong-tulungan pa, isang batalyon yung mag-rape sa isang babae. Dalagang-dalaga pa yun, kawawa, di ba? Mga kababayan, okay lang kung ano na yun, 10 anak na babae, hindi yun ano bang tawag dyan? Hindi yun ma-hospital eh. Pero itong mga birhin, kapag igang rape ito nitong mga IRGC Army, ay talagang himamatayin yan, mga kababayan. Kaya ano bang klaseng doktrina yan? Rapin muna para daw makapunta sa langit? Mga tarantado talaga. O balik tayo sa Fox News Channel. Vance, Witkoff, and Kushner were supposed to leave for Islamabad, but they never took off. Because the Iranian delegation never took off. Vice President J.D. Vance, they never took off yung Iranian delegation, hindi lumipad. Kaya hindi rin lumipad sila Vance. Oh. Kahapon ay papunta na to eh. Si Vance, papuntang airport. Meron tayong video noon, di ba? Pero hindi pala natuloy dahil walang ni isang anino na nagpakita sa mga bubo at gagong IRGC. Hindi na nila kinuha si si Abbas Araghchi. Hindi na nila kinuha yun. Kasi idiot daw yun eh. Idiot daw yun. Pati yung si Mohammed Bagher Galidap ay hindi na rin nila kinuha. Dahil itong general ngayon ng IRGC ay gustong maging supreme leader ng Iran. Kaya gumawa sila ng kudita ngayon. Which is suspicious because this morning Trump said the gay Ayatollah authorized the deal. The gay Ayatollah authorized the deal. Makipag-deal na si Ayatollah eh. Si Mujtaba. Makipag-deal na eh. Ayaw ng itong si Hamid Bahidi. Kasi meron ding sariling agenda si Hamid Bahidi. Gusto niya maging presidente ng Iran eh. Through the military junta. Kaya may kanya-kanya silang mga mga sariling agenda. 'Di ba mga kababayan? Yung bakla gusto na pala na makipag-negotiate eh. Yung bading sabi ni Trump, the gay the gay Ayatollah ang tawag ni Trump. They just got the okay to go forward, which I knew they were going to do anyway. I mean, I don't think that ensures they have to negotiate. And, the one thing I'll say is this: Iran can get themselves on a very good footing if they make a deal. They can make themselves into a strong nation again, a wonderful nation again. They have incredible people. But they seem to be, bloodthirsty. So the gay Ayatollah told his ministers wheels Ayun, up, diba? but the Sabi nga ni military gay said Ayatollah not so fast. Gay, bakla. Na makipag-deal na tayo. Pero ano lang yun eh. Hindi pa makapagsalita ngayon ang gay Ayatollah na yan. Siguro sinulat lang na deal na tayo para walang problema.
Ngayon, sabi ni Amit Bahidi, not so fast. Gay Ayatollah. Okay. Kasi meron din akong gusto eh. Kung mabubuhay pa tong si Gay Ayatollah, ay hindi na maging presidente ang si Amit Bahidi. Yan yung kanyang target na siya yung magiging pinuno ng Iran, ng IRGC. Siya na nga ngayon ang pinuno ng IRGC. Pero gusto niya, magiging parang presidente siya sa buong Iran. Paano siya maging presidente? Bubo siya eh. Pagdating sa mga diplomacy, anong magagawa niya? Hindi nga niya kayang magipag-usap kina J.D. Vance eh. Dapat pumunta doon sa Islamabad ay itong si Amit Bahidi na siyang leader ngayon ng IRGC. Kasi yung masusunod, yung kanyang gusto eh. Hindi nga niya sinunod si Bakla, si Bading, ang Gay Ayatollah. Balik tayo sa Fox News. Basically looking at another Iranian hostage crisis. This time they've taken themselves Basically looking at another Ayun, Iranian nagiging hostage hostage crisis. ang Iranian. This time they've Dahil taken sa themselves IRGC, hostage. dahil sa mutiny, dahil sa coup, military junta ang Iran ngayon. Dahil wala na ang power vacuum eh. Wala nang dalawang ayatollah, ang tatay, ang anak. Hindi nirerespeto tong anak kasi nalaman na bading pala. And therefore the negotiations. The IRGC won't agree to sign over the Strait. And therefore the negotiations. The IRGC won't agree to sign over the Strait and the uranium. So ayaw talaga ng IRGC And they're na the only votes surrender that yung matter uranium. because they're the ones with the guns. Kaya anong gagawin ni Trump dito? Sabi ni Trump, every day is a bombing day. Sana mangyari yan para matapos na tong paghihirap natin. Siyempre ako, dito na ako nakasubaybay palagi. Yung mga issue ni Sara, impeachment, walang kwenta. Kahit ma-impeach pa yan, dami pa ring buhaya diyan sa Kongreso at Senado eh. Hindi lang yan yung buhaya. Kapag nawala yang si Sara, mayroon pang uusbong na bagong mga buhaya sa Pilipinas. Mga kababayan, kaya dito muna tayo sa pinagmulan ng paghirap natin ngayon, buong mundo. Ito yung giyera ng Amerika at Iran. At ang gusto natin, matapos na talaga to. Kaya lahat nagsasabi na tapusin na eh. Sa mga comment, sabi nila, pulbusin mo na yan, Trump. Kahit ako ay gusto ko ring matapos na yan eh. Pero kung meron pang isang natirang deal, bakit hindi pag-usapan? Pero kung wala na talaga, maghirap na talaga ang mundo. Dahil sa gulo na yan, parang kasi yan, parang highway. Highway na papuntang Baguio at Manila, di ba? Andin hinarang ng mga hijacker ang highway, Baguio to Manila. Of course, yung taga Baguio hindi makauwi ng Baguio. Yung taga Manila naman hindi makauwi ng Manila. Kaya anong mangyari? Maubos yung kanilang mga dalang pera, hindi na makakain, di ba? Maghihirap sila. Parang ganun yung nangyari. Pero in a broader perspective, mas malaki. Pinalaki siya na sitwasyon. Yung example natin na Baguio to Manila, maliit lang yon. Pero ito'y international waterway na sinara nitong mga pirates na IRGC, which is binabantayan naman ngayon ng Amerika sa labas na walang makakalabas na IRGC Navy or IRGC oil tankers para hindi na sila makapagbenta pa ng langis at mawalan sila ng pera, hindi sila makagastos sa giyera. Meron nga palang mga lumabas ngayon na ang mga pulis at army daw sa Iran ay kulang na ang sweldo kaya umaangal na. Kaya siguro magkaroon talaga diyan ng revolution within Iran. Wala nang mga sweldo kaya away-away na yan Okay, tapusin na natin ang balita ng Fox News Channel. The generals are demanding Trump lift the blockade as a precondition for more peace talks. The generals are demanding Trump lift the blockade as a precondition for more peace talks. They want to play an economic game of chicken. Iran sees this as a game of
endurance. They believe that time is on their side and that ultimately the domestic Ayun, pressure so, when it comes to energy markets ito and ang the stock akala ng market Iran. will force President Trump to make a deal that's in their favor. Ito ang akala ng Iran na dahil sa kanilang buying time tactics, yung itong patagal-tagal nila, paasa, and then aatras naman, and then susulong aatras naman, makipag-deal, and then aatras naman. Ito pala ay talagang pinapatagal nila ang disenyo ng kanilang pagkipagpulong para daw maghihirap ang world economy at mapilitan si Trump na buksan ang Strait of Hormuz. Natanggalin ni Trump ang blockade ng US Navy, which is hindi gawin ni Trump. Bago gawin ni Trump yan, bumbahin muna nila ang IRGC para pulbos na bago uuwi, di ba? Ganun yun eh. Kaya mali pa rin ang presumptions nitong mga bubo na IRGC na yan, palibasa hindi nag-aral. Akala nila makuha nila sa yung delaying tactics or buying time tactics ang Amerika. Pinag-aralan lang sila ng Amerika kung ano ang kanilang galaw. At alam na ng Amerika ang galaw nila. Hinihintay na lang ng Amerika ang the last resort na pwedeng magawa na hindi aangal ang buong mundo. Kasi kung bumbahin ka agad yan ni Trump, siyempre maraming magagalit na Muslim countries. Kaya kailangan masakit muna ang pati ng Muslim countries, sasakit muna ang kanilang ulo. At kapag bumbahin na ni Trump ang IRGC, ay wala nang makisimpatiya sa IRGC kahit mga Muslim, dahil sila mismo ay nasasaktan na. Ngayon, kanina nagsabi ang IRGC na itong Arab nation daw ay mag-ingat na ngayon dahil pagkatapos ng ceasefire, bubumbahin daw nila ang Arab nation eh. Kaya itong Saudi, depensa lang kayo, umatake naman kayo. Pati Qatar, depensa lang. Maganda na kayo, umatake kayo. Total pilay na yung IRGC eh. Kaya nyo yan. Pag hindi yan natanggal, hindi nawala yung IRGC, yan ang threat sa Gulf nation. Yan ang magpabagsak sa Gulf nation. Alright, so magpaalam na mga kababayan, mga Golden Boy, anong masabi nyo dito sa palitang hindi maganda? Ito yung hindi pag-upo ng IRGC sa peace negotiating table sa Islamabad. At kung ano-ano na lang ang pinagsasabi tungkol kay Trump. Kaya si Trump ay chill lang muna ngayon. And din sabi nga ni Trump kanina, walang problema, every day is bombing day. Every day can be the end of ceasefire, sabi ni Trump. At ang Israel ay nangangati na ang trigger finger eh. Kasi gusto na nilang i-liquidate na naman yung mga general dyan na bagong sumibol sa IRGC, lalo na yung si Hamid Bahidi na mukhang kung dito yan sa Pilipinas, mukhang liburir lang yan eh. Tapos doon, general. Alright, so magpaalam na. Maraming salamat mga kababayan, mga ka-Golden Boy, sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa inyo at sa ating mga bagong visitors. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.